So tonight, let us worship our El Elyon, the Most High God. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ang totoong Jesus ng Biblia. So come on village, let us praise Him, let us worship Him, praise po natin siya. Ating lahat, bigay po natin sa Panginoon ang mapuning pagsamba. Hallelujah.
been so faithful to us, Lord Jesus. That's the reason why we're here, why we're singing, why we're shouting your name. Because we want the world to know that you are good. Ano man mangyari kay mabuting Diyos, uwitan po natin at awitin po natin sa Panginoon ang awit po ito. Dahil ang Diyos po'y mabuti. At ano man pong mangyari, ang kanya pong kabutihan ay hindi po nagbabago. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my times I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived the goodness of God. And all my life, Lord, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh Jesus, your goodness is running out, it's running out to me. 'Cause your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, Lord. Your goodness is running out, it's running out to me. Goodness, your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Oh, your goodness is running out, it's running out to me. At this moment, let us come to the Lord and remember that He is our good God. In the darkest moments of our lives, He is our light. Because the Bible says, the light shines in the darkness. At ano pong dilim ng ating puso, ano man pong dilim ng buhay, doon po ay may liwanag. At yun po ay ang kabutihan po ng Panginoong Jesus. Alalahanin po natin ang kabutihan ng Panginoon. Kung paano ho siya naging all out sa krus. And it's running after us.
Salamat po, Panginoon. Let us continue to sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, let us sing, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing, and I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, and I will sing of the goodness of God. Let us continue to sing to Him. Praise the God who never changed. He's the same God yesterday, today, and forever. Calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will give your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness.
now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. Your children then, you hear children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing. You are providing. You are the same God. You are the same. You move in power then. Get moving in power now. You are the same God. You are the same God. You are our healer then. You are our healer now. You are the same God. You are the same God. You are a Savior then. You are a Savior now. You are the same God. You are the same. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. You free the captives then. You free hearts right now. You are the same. God said, oh Jesus, you touched the lepers then. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. I worship you, Lord. Sapagkat kay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailan pa man. Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa tanging pangalan mo lamang, binabalik, Panginoon, ang papuri, pagsamba, at pasasalamat sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ng Biblia, na aming Diyos. Amen. Amen.
So village, sa ating pong mga sambahan sa nayon, magandang gabi po, ano ho. So advance Merry Christmas po sa ating lahat. Talaga naman po dito po sa atin pong bansa, ano, napakaaga po ng ating pong celebration po ng Kapaskuhan. Bare months pa lang po, nag-uumpisa na po tayo. At lahat po tayo ay excited po, ano ho, sa event po na ito. So ngayon po ay, nasa ikalawang gabi po tayo ng ating pong sambang gabi at ang binigay nga po sa atin ng Diyos para sabay-sabay po nating mapag-aralan, lakbayin, matutunan po ay kung ano-ano po ang pangalan ng Panginoon, the names of God. Sa pamamagitan po ng mga turo ho na ito, ano ho, mas lalo hong mapalalim po ang pagkakakilala ho natin sa Kanya. So kagabi po, nag-start po tayo, no, ang atin hong first day ay kasama po natin po si Sir Waltz at ang kanya ho na, itinuro ho sa atin ay LL yun, 'no? Sabi po doon, LL yun, translated Most High, L, the Hebrew word for God, kaya ito po ay naging God Most High. So, sige po, sa pag-uumpisa po natin, may I request everyone po to bow our heads, close our eyes po, at patuloy ho tayong lumapit po sa atin hong Diyos na buhay, na bagamat hindi po nakikita ng ating mga mata, siya po ay palagi po nating nararanasan. Ano ho? O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba po namin kayo, aming Ama. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, because you are our God, you are our Savior. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. At sa gabi nga lamang pong ito, aming Ama, hinihingi po namin patuloy ang inyong pagsama. Buksan niyo ho ang aming pong mga puso't kaisipan, Panginoon, sa aming pong mapapag-aralan po ngayong gabi. Kung sino po kayo, ihayag niyo po, Panginoon, aming Ama, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, O Diyos, aming Ama na banal. Samahan niyo po kami sa aming pong kalagitnaan at hayaan niyo lamang po, Panginoon, ang iyong tagapagturo po sa gabi pong ito ay kubli mo lamang po sa iyong likuran. Ikaw lamang po ang mataas, maparangalan, aming Diyos, aming Ama. Pinupuri, sinasamba po kayo. Dinadakilay, walang iba kundi kayo lamang. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen at amen. Sino ho sa atin ang mahilig po na manood pa rin po ng TV? Meron pa rin ho ba sa atin na fan pa rin po, nag-aabang pa rin po talaga sa mga nilalabas na dyaryo? Meron pa ho ba, ano? Kasi mostly po sa atin talaga hong cellphones na po ang hawak pagdating po sa, para po malaman po natin ang mga nangyayari po hindi lang po sa ating bansa kundi maging po sa buong mundo, ano ho. So, kabi-kabila ho, babalitaan po natin ang giyera, kabi-kabila po, napakagulo ho ng nangyayari sa buong mundo. Sa ating nga lamang pong bansa, ano ho, ilan hong bagyo talaga ho ang naranasan ho ng ating hong mga kababayan. No, ilang bagyo ho ang ating hong kinaharap. Matindi po ang mga sinapit po ng ating hong mga kababayan. Meron ho ba sa atin, ano, hindi ho makatulog? Wala hong peace, wala hong kapayapaan ho na nararanasan ho. Hindi ho siya makatulog, sobra hong pag-aalala, 'no? Madami hong iniisip, 'no? Sino ho sa atin? Mauna ho sa utang, 'di ho alam kung paano ho mabibigyan ng solusyon yung problema ho na kanya hong hinaharap, 'no? Mapa-personal man po o mapa-financial status po ng atin hong buhay, talaga hong kabi-kabila ho, eh, 'no, sabay-sabay po. Ang mga pagsubok, problema. May nagsasabi ho ba sa atin na pagka nagkaroon daw po siya ng decent job o kaya po ng monthly salary, 'no, makakatugon ito sa pangangailangan. Totoo naman po, ano ho, magiging at peace na ako. O kaya naman ho, kung ikaw po ay may nililigawan, ano ho, pero wala pa naman ho sa tamang panahon, sasabihin mo naka-jackpot ka na, punong-puno ka na ng peace doon. Paano kaya ako magkakaroon ng peace? Ano ho, kung alam mo ho na hindi pa ho iyon ang tamang panahon? Sino ho, pagka nagkaroon ako ng magandang bahay,
no? Makakatulog na ako ng mahimbing ho sa gabi. Totoo din naman ho yun, no? Maayos, payapa na ang akin hong gabi. Or no sickness, or being ill, no? Hindi ka ho nakakaranas ho ng mga sakit. Ano ho? Kaya at peace ka. So, kailangan po natin ang mga bagay na ito. Pero if these things alone are the foundation of our peace, we will be frustrated constantly and never find peace. Opo, panandalian, darating po ang time na akala mo at peace ka, pero may time po, darating po na yung puso po natin, maghahanap at maghahanap po kung saan po yung butas or void po sa atin ng puso ay mapunan. Kaya tonight po, sabay-sabay po nating pag-aaralan ng isa po sa mga pangalan ng Panginoon at kung ano po ang ibig sabihin nito. So, kung tayo po ay mag-aaral po ng Biblia, the names of God reveal significant attributes of His nature. No? Kaya alamin po natin from the book of Judges. Kaya ngayon hong gabi, it is entitled Encountering the God of Peace, Jehovah Shalom. Okay? Basahin ko lamang po sa bawat isa. Basahin ko mula po sa Judges 6:23 to 24. But the Lord said to him, "Peace, do not be afraid. You're not going to die." So Gideon built an altar to the Lord and called it "The Lord is Peace, Jehovah Shalom." So this day, it stands in Opera of the Abiezrites. Sabi po sa Tagalog, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, "Huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay." At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. So hanggang ngayon ay naroon pa sa Opera ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. So malinaw po na ang sinasabi po noon, God sa alone. Ano ho? Ang kapayapaan ho mismo. At kung pag-aaralan mo po ito ng mas malalim, okay? Yung Hebrew words po, okay, Jehovah, which means so being, existing, or becoming known, and Shalom po, which means peace, harmony, wholeness, or completeness. Pero sa Bible po, yung phrase po na Jehovah Shalom appears only once. Isang beses lamang po. At ito po ay makikita po natin yung Jehovah Shalom. Wala hong iba kundi ito pong sa aklat po ng hukom. No? Sa pamamagitan po ng buhay po ni Gideon. Pero yung Shalom po alone na peace na sinasabi po doon, used more than 170 times. Kaya po dito sa story po ni Gideon, Gideon built an altar to the Lord and named it Jehovah Shalom. Gideon was called by God to lead the Israelite army against the Midianites. Kung babalikan po natin, alala po natin ang background ng mga Israelites, paulit-ulit po na gumagawa po sila ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya po ang nangyari, hinayaan po ng Diyos na masakop po sila ng mga Midianita. 7 taon po yun. At kung titingnan po ninyo yung mga Midianites po, talagang matitindi po sila na mananakop. No? Kaya po itong si Gideon, that time, kung babalikan po natin, yun pong tagpuho nila ho ng Diyos. Tagpuho ng anghel po ng Diyos, doon po natin makikita ho yung unang kwento. Bakit ba nag-build ng altar? Ito pong si Gideon. Kasi po, ang mga Israelites po, yan, babanunumbalik na naman sa kasamaan, pero pagka po, wala na ho, nasa dead end na naman po sila, ang gagawin ho nila, manunumbalik na naman po sila sa Diyos. They are praying for help, no? They are crying for help, asking for help sa Diyos. No? At ang ginagawa po ng katapatan ng Diyos, nagpapadala po ang Diyos ng judge o hukom. Kaya po, kung i-explore po natin how Gideon encountered Jehovah Shalom, yung Yahweh, si Yahweh kapayapaan, doon niya ho naranasan
Doon sa pagtagpo ho na yun, though meron ho siyang takot na nararamdaman, ano ho, kasi matitindi po yung kanila hong pinagdaanan. No, may mga medyanita po na magaling hong manakop, matitindi ho. Ang ginagawa ho sa kanila, ano ho, sila po yung pinakamaliit po na angkan. Kung pag-aaralan po again po natin. Pero ho, Gideon find peace in the midst of life's battles. No? Kaya like Gideon po, we may face challenges that make us feel inadequate, fearful, or abandoned. No? Yan po ang naranasan po ni Gideon that time. Ganda ho ng kwento po nito kasi God reveals Himself sa pamamagitan ng kwento po ni Gideon that Jehovah Shalom, the Lord is peace. Tinatagpo ho, may pagtagpo po ang Diyos kay Gideon sa kanya hong fear and confusion. No? Offering peace that surpasses understanding. Kaya yung tatlong puntos po na makikita po natin, no, sa kwento pong ito, sa aklat po ng Hukom, God's peace is present in our fear. Tingnan mo nga ho yung katabi mo, tanungin mo, ano, kamusta ka na? Anong kinatatakot mo? Sige, paralyzed ka na ba? Hindi ka na ba makakilos? Hindi ka na ba makapag-isip? Kamusta ka na? Ano? Nandun ba ho tayo na in despair na ho tayo? Confused na po tayo? Pero doon po sa tagpo po ni Gideon at ng anghel po ng Diyos, God's peace is present in our fear. At katotohanan nga po na to is the God of peace. Sa po mismo yung kapayapaan. He is present po sa mga panahon na tayo po ay natatakot. Okay? Hindi lamang po sa panahon na natatakot. Sa panahon po na nasa lows po tayo ho, nasa wilderness po tayo ho ng ating buhay, the Lord is our peace. Kaya tingnan po natin doon sa Judges 6, 11 to 23. Sabi po dyan, dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh. Ito po isang pagpapatunay. That God's peace is present in our fear. Kasi yun ho yung si Gideon. Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh, tao po sa ilalim ng malaking puno sa paghahari ni Joas na buhat sa angkan ni Abizer. Si Gideon, anak ni Joas, ay kasulukuyang gumigihit noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midyanita. Talaga hong nakatago. Ang nangyari po sa verse 12, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Meron pong assurance, yun pong pagtagpuho na yun sa Diyos. Sabi ho, nagpakita sa kanyang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. So si Gideon po that time, gumigiit po noon ng trigo sa pisaan ng ubas, overwhelmed by the oppression of the Midianites. His fear was real, but God met him right where he was. Meron po na pagtagpo ang Diyos. Ang Diyos po ng kapayapaan, our Jehovah Shalom. Kaya sa panahon po na ikaw ay natatakot, sa panahon po na ikaw ay may pinagdadaanan, sa panahon po na ikaw po ay nasa wilderness po ng buhay, God's peace is present in our fear, o kung ano man po yung pinagdadaanan ho natin ngayon. Kasi yan po si Gideon, nagkaroon po ng pagtagpo. Sabi ho dyan, God's presence replaces fear with peace. Friends, church, village. Hindi ko po alam kung ano ho ang pinagdadaanan ho ng bawat isa. Maaari hong maraming ho sa atin, okay. Nasa okay po. Nalakbayin ho ng buhay. Maaari naman ho, madami din ho sa atin. Talaga hong nasa testing po ng ating pananampalataya.
Pero ano man po yung pinagdadaanan po natin, peace po, kapayapaan ho, ang Diyos ho mismo. Our God is peace. The Lord is peace. Kapayapaan. Sino ho mismo yung kapayapaan? Ang Diyos po. No? May Diyos po tayo na hindi lang siya basta nagbibigay ho kundi po the Lord is peace. Si Yahweh ay kapayapaan. Ano? Kaya ho, wag ho nating balewalain yung pagkakaroon po ng tagpo ho sa Diyos. Kasi God's presence replaces fear with peace. So fear lang po yung hinighlight po dito. Ano po, pero ho, matindi ho ang pinagdaanan po ng mga Israelites. At to the fact po na ito naman po ay dahil po sa kanila hong pagsuway. Diba ho? Pero ho, ino-offer ho sa atin ng Diyos na siya po ang Diyos ng kapayapaan. Pero po, the angel of the Lord addressed Gideon as a mighty warrior, even when Gideon felt weak. Okay ho? God sees your potential. Nakita po ng Diyos yung potential na meron po itong si Gideon. Pero ho, that time, si Gideon po, ang nakatingin ho siya sa kanya hong kaya hong gawin. Kaya po, pakiramdam niya ho siya ho ay mahina. Nasabi niya ho na ang angkan po nila, ang pinakamaliit daw po na group, no? That time, kaya lang po, God's perspective is greater than our own insecurities. Hey ho, ganda ho ng iniwan po ng Diyos no sa tagpuho ni Gideon at ng kanya umpong anghel. God's peace is present in our fear. Ano po? Mayroon ho siyang identity na ibinigay po kay Gideon. No? Mighty warrior. He speaks peace into your fears, reminding that He is with you. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Diyos ng kapayapaan ay nasa sayo. Sige po. Kasi po, yung simple po na pagpapaalala ho natin sa bawat isa po, kung sino, anong nature po ng Diyos. Madalas ho kasi sa tao, nagiging makakalimutin ho tayo No? Nakakalimutan po natin talaga kung sino pa ho ang Diyos sa ating buhay. And at the same time, yung identity po natin, nakakalimutan din po natin. Ano ho? God's peace is not the absence of trouble, but His presence in, hindi naman po, porket may kapayapaan ho, wala ka na hong trouble, wala na hong pagsubok, wala na hong problema, wala na hong takot na nararamdaman. Pero, dyan po sa mga pagsubok, problema po na ating mga pinagdadaanan, nandyan po ang presensya ho ng Diyos. So verse 13 po, sabi po dyan, sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalagahang ginawa niyo noon, gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paano sila'y iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Medyanita. May nagkaroon po ng pagtagpo sa Diyos. Sinabi po ng anghel ni Yahweh kung anong identity po na meron po itong si Gideon. You are a mighty warrior. Alam po, talagang si Gideon, nandun pa rin ho yung pagdududa. Pero nandun pa rin ho yung paggalang. Nagtanong ho siya, mawalang galang na po, kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Pero verse 14, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Medyanita. Tinawag ho siya ng Diyos Yung pong Jehovah Shalom, the Lord is peace. Tinawag po si Gideon ho
ng Diyos. And kung titingnan po natin, ano po ang character na mayroon po si Gideon, siya po ay mahina. Ang kanya hong angkan, ang isa sa pinakamaliit. Paano ho siya lalaban? Ano ho? Para iligtas po ito ho kanya hong mga kababayan sa mga Medianita. Sabi pa ho, yung assurance ng Diyos, ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Verse 15 ulit po. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maiiligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Kita niyo ho? Papansin niyo ho yung kwento? Nandun ho sa una, sinabi, you are a mighty warrior. Sinabi pa po yung assurance ng Diyos, ako mismo ang nagsusugo sa'yo. Gideon, ako ito. Ano? Ako itong nagsasabi sa'yo. Pero sabi yun niya, ang nakikita pa rin po that time po ni Gideon ay yung kakayahan. Yung siya ho ay mahina, pinakahamak sa pamilya daw po nila. Pero verse 16, sinabi ho sa kanya ni Yahweh, no, si Yahweh ho ay kapayapaan, Jehovah Shalom, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Medianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Eh ako kanina, no, sagad-sagad na ho ba yung problema? Sunod-sunod na ho ba yung under-attack na naranasan po natin? No, hindi lang po family under attack, hindi lamang po faith under attack. Kundi, para ka ho ng punching bag na hindi ka na ho nakahinga sa sunod-sunod po na problema. Pero this is a reminder for us, for all of us, that Jehovah Shalom, the Lord is peace. He is with you. Ano ho? Kasama ho natin ho siya sa lahat ng bagay po na pinagdadaanan ho natin. No? Kung babasahin nyo pa po yung mga sumusunod, meron pa ho sila talagang conversation po. Sabi po dyan, kung ako po ay talagang kalugod-tugod sa inyo, humingi pa ho siya ng palatandaan. No? Wag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita. Yun po sabi naman ng Panginoon. At yun po, kung fast forward po, umuwi nga po si Gideon, nagluto ho, at ang nangyari ho ay may lumabas po na apoy mula po sa batot na sunog po ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Alam niyo pong nangyari sa verse 22? Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na ang anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. At dito po, ito po ang naging dahilan kung bakit po nagtayo ng altar. Ito po si Gideon. At tinawag po yung altar ho na yun, ano po, si Yahweh ay kapayapaan. Verse 23, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At verse 24, si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Kaya ho, yung pangalawa ho nating puntos, God's peace is found in worship. Winaw natin worship. The Lord is peace. Ano ho, doon natin mararanasan po ang Diyos na kapayapaan ho, sa panahon po na patuloy ho tayong sumasamba ho sa Diyos. After God reassured him, Gideon built an altar and named it Jehovah Shalom. This act of worship was Gideon's response to God's promise of peace. Dahil po doon sa pagsamba, kasi doon niya naunawaan, linaw po na sinabi po na salita ng Diyos, naunawaan po ni Gideon. No? Na yung harapan niya ho, na nakita ho yung anghel ni Yahweh. Kaya po, worship refocuses our hearts on God's character.
Tanungin mo ho yung katabi mo. Sa likod naman po. Kamusta ang pagsamba mo sa Diyos? Kamusta ho ang pagsamba ho? Kamusta po yung paglapit ho natin sa Panginoon? Kasi worship refocuses our hearts on God's character. Doon ho ipapakita ho ng Diyos sa iyo yung karakter ho ng Diyos kung sino ho siya. Mas lalo ho natin siyang makikilala ho ng lubusan sa tuwing tayo po'y sumasamba. When life feels chaotic, take time to worship. Focus on God's unchanging nature and His peace will fill your heart. Oh, yung pagsamba ho natin ho sa Diyos anchors our faith in God's promises. Gideon's altar became a reminder of God's faithfulness. Kaya po siya nagtayo po ng altar po sa Diyos. Bihinga ho natin, build altars. Okay? Ano ho yung mga altar na itinatayo, nilalagay ho natin ho sa atin ho mga puso. No, sa panahon po na okay ho ang buhay, sa panahon po na may pagsubok, may problema ho, ano ho, binibuild ho natin na altar ho sa atin ho puso. So build altars in your life, moments of worship and gratitude that reminds you of God's peace and promises. No? Come to Him with your fears. He is the God who says, peace, do not be afraid. Ano? Worship Him. Build an altar in your heart and declare that the Lord is peace. He is your peace. Sa ko mismo ang iyong kapayapaan. No? Manatili ho tayo panandalian. At makita ho natin sa bawat gulo na nangyayari po sa atin mong paligid, sa bawat ingay po na nangyayari po sa labas, meron hong kapayapaan ho at yun ang Diyos sa atin hong mga puso. No? Kaya po number 2, God's peace is found in worship. At dito ho ako magtatapos sa number 3, God's peace comes through obedience. Mula po sa Judges 6:25-27. So, after encountering Jehovah Shalom, kasi po nag-build na ho siya ng altar. Gideon was instructed to tear down his father's altar to Baal and build an altar to the Lord. Kaya magiting nga po natin yung salita kong pagsunod. Obedience. Napakahalaga po ng pagsunod po to the way of peace. Kasi bakit po nawawala po yung peace sa atin ng mga puso? Kasi matigas po ang ulo natin. Hindi po tayo sumusunod. Kasi po ang Diyos naman po talagang nandiyan ang kanya salita to direct our paths. Si Gideon po, meron pinapagawa sa kanya ang Diyos. At kung siya po ay sumentro lamang po na makikita niya po yung kahinaan po na meron siya, at hindi po siya, by the way po, kung babasahin niyo po ang whole story po na ito, nag-obey si Gideon. Kamusta po yung pagsunod po natin sa Diyos? Kasi po, may impact po ito dun sa peace. The Lord is peace. Gideon had acted in faith even though he was afraid of his family and community's reaction. Napakahirap po nung kanyang ginawa. So Judges 6:25-27. No? Gideon was instructed to tear down his father's altar. Are there altars in your life that need to tearing down? Ano yung mga altar sa atin, yung mga puso na kailangan mo alisin o wasakin? Alang-alang po dun sa pagsunod po dun sa atin ng Jehovah Shalom. Hinggan po nating mabuti. Obedience to God's direction brings lasting peace. Sabi nga natin, lasting peace. Sino ba naman ang may ayaw? Ng kapayapaan, di ba ho? Lahat tayo gusto na maging mapayapa po ang ating buhay.
Pero napakahalaga po ng pagsunod po sa Diyos. No? Bakit ho nasira ang buhay mo bilang isang kabataan? Kasi ho, hindi naman ho yan ang pinapagawa ho sa atin ho ng Diyos. Lang nakakalungkot pag nandoon ka na ho sa dead end, saka mo ho marirealize. Ho, God equips us to follow His commands. Si Gideon po felt inadequate that time, but God gave him the strength he needed. Hindi po lakas na nanggagaling po kay Gideon ho mismo. Hindi ho niya lakas. Hindi sabi ho doon, tutulungan kita. Sabi nga ho, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Trust Him to give you peace and power for what He asks of you. No? Napakahalaga po ng pagsunod. Kaya ho, yan ho ang iniiwan po sa atin ng turo po ng ito, Jehovah Shalom. The Lord is peace. Number 1 ho, God's peace is present in our fear. God's peace is present in whatever situations that we have right now. Number 2 ho, God's peace is found in worship. Sumamba ka sa Diyos. Samba. Kung okay ang buhay, mag-worship ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Kung nasa tight ho, mahigpit po, matindi po ang nangyayari po na pagsubok po na kinakaharap po natin ngayon. Samba ho sa Diyos. Come to Him with your fears. At number 3 po, God's peace comes through obedience. Mahalaga po ang pagsunod. The question is, are you longing for peace in your life? Jehovah Shalom is ready to meet you today. The Lord is peace. Sabik na sabik po ang Diyos na magkaroon ho kayo ng tagpo at bigyan ka niya ho ng kapayapaan. Worship Him with all your heart. Tearing down the altars na pumapalit na ho sa Diyos sa atin ng mga puso. Sumunod ka ho sa mga bagay po na sinasabi niya ho sa'yo. Pag sinabi ho ng Diyos na no, wag mo na hong subukan po na i-go for it. I-go ho ang bagay ho na yan. Lay your fears and burdens before Him. Trust in His presence and promises. Let Him be your peace even in life's storms. Sa po ang pagkuhanan po natin because ng kapayapaan, because He is the Lord. The Lord is peace. Si Yahweh ay kapayapaan. Kaya ho, ang ganda po ng kanta ho, dito lamang ho tayo magtapos sa kanta po na ito. Sabi po doon, oh come to the altar. Sabi po doon, are you hurting and broken within? Sabi ko dun sa kanta, overwhelmed by the weight of your sin. Jesus is calling you right now. Pumunta ka ho dun sa altar ho ng Diyos. Sumamba ka ho sa Kanya. Sumunod ka ho sa Kanya. Iiyak mo sa Diyos kung ano ho yung nilalaman na ho ng iyong puso. Kaya ho, awitin po natin sa Panginoon ang awit po na ito. Sambahin mo ang Panginoon kung sino ho siya. Sabihin mo ho sa Diyos na siya po ang iyong kapayapaan. The peace that surpasses all understanding. Na hindi ho kayang maunawaan po ng tao. Awitin lamang po natin sa Panginoon ang awit po na ito. Come to the altar. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight
Have you come to the end of yourself? Do you thirst from a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to Him. Oh, you're wonderful Savior, Lord Jesus. Let us bow down before Him. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
kayong lahat ay lumapit ho sa Panginoon. O Diyos na buhay, Panginoon, maraming salamat po aming Ama sa turo po na ito, O Diyos, sa pamamagitan po ng buhay ni Gideon. Pinapakita niyo ho na though we are all weak, mahina po na kagaya po ni Gideon, aming Ama, Panginoon, ina-assure niyo po kami, O God, na ikaw po ang aming kapayapaan, anuman po ang aming mga pinagdadaanan, O Diyos. Salamat po, O aming Ama, dahil pinaalala niyo po sa amin kung ano pong identity po na meron po kami. Pinalakas niyo po ang aming mga loob, Panginoon, O Diyos, na patuloy po na sumunod po sa inyo at huwag pong matakot na iwanan po sa inyong paanan, Panginoon, ang mga altar na pumapalit na po sa inyo sa aming mga puso, O Diyos, aming Ama. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa lakbayin po ito ng aming buhay, lumakad lamang po kami sa aming Jehovah Shalom. The Lord is peace, O God. At lagi lamang po namin, Panginoong, alalahanin ang altar na kami po ay sumasamba po sa inyo. Sumusunod po sa inyong kalooban, tinataas po ang inyong pangalan at sinusulong po ang inyong kaharian, aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabi po ito. Patuloy po na mga nakikinig po, Panginoon, nanonood po, O Diyos, sa gabi ito, abutin niyo ho ang kanilang mga puso. Panginoon, ang nakakaranas po ng depression, nakakaranas po, Panginoon, ng pagkabaon sa utang, aming Ama. Ang mga napaparalyze na po, Panginoon, sa mga pagsubok problema po sa buhay. Tulungan niyo po sila, O aming Diyos, ng kapayapaan, Panginoon, aming Ama. Tulungan niyo po sila. Umilos ka po. Kaya po na sinabi niyo po kay Gideon, tutulungan kita. Gamitin mo ang iyong buong lakas. Dahil po, Panginoon, ikaw po ang aming pong kasama, o aming Panginoon. Huminahon po kami, aming Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Higit po sa mga material na bagay, ay ang kalapitan po namin sa inyo. Dahil ang kalapitan po namin sa inyo, ito po yung aming pong kabutihan, aming Diyos, aming Salamat po. Sinasamba po namin kayo, pinupuri po ang iyong dakilang pangalan. Tinataas ay walang iba kundi ikaw lamang, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ingat po na ibinabalik po sa inyo lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus namin, Diyos at tagapagligtas, na isa na Espiritu Santo, isang Diyos noon ngayon at magpakailanman. Amen at Amen.